Good morning. Magandang araw po sa inyo lahat. So, nandito tayo sa Urban Deca Homes, Ortigas, ang aga. Ang aga ng vlog ko. Anyway, katatapos lang po namin, patatapos ko lang po na sunduin yung boss namin sa airport. Kauwi lang po. So, yun, kararating ko lang po dito sa Urban Deca Homes, Ortigas. Now, napablog tayo dahil sayang naman yung oras ko nakaupo tayo dito. Anyway, ano bang magandang pag-usapan? So, 2024 na, ano na po siya. So, bagong yugto, bagong taon, bagong buhay. Anyway, regarding sa real estate po, sabi nga natin, lagi natin nasasabi sa vlog na patagal ng patagal yung property po ay pataas ng pataas. In same manner po kasi meron po tayong scarcity, so ganun po siya. Depende po sa dami ng availability, doon po nagiging pamahal ng pamahal, lalo na po yung lupa hindi naman po siya dumadami. Kaya nga naimbento yung condo na yan dahil elevated po siya, pataas dahil yung lupa hindi naman po nadadagdagan, lalo na po rito sa Metro Manila. And mega city po ang Metro Manila. Ano po siya, million po siya, parang kahilera po siya ng Tokyo and New York. So yun, kung nandito po kayo sa Metro Manila, ang usually thinking po dyan is saan kayo titira. Anyway, pag galing po kayong province or galing kayo ng ibang lugar, pagdating po rito sa tirahan, pag may pera, siyempre makakakuha ka ng mas maganda-gandang property. Pero kung limited lang naman yung either way na mangungupahan ka or bibili ka ng sarili mo. So usually, ang suggestion ko po, pag bibili po kayo ng sarili nyo, at least sabihin na nating 30% ng kinikita nyo pwedeng mapunta dun sa property, or 35 to 40%. So kung kukuha po kayo ng property, I really suggest na nagre-range po yung income po natin ng mga 60 to 70 para hindi po kayo makukulangan. Kasi kung kukuha po kayo ng property at gagawin yung upahan gagawin yung monthly amortization, depende po sa hulog ninyo. Mas matagal na hulog, mas mababa, pero yung interest nun mas mataas. So yun, depende po yan kung magkano po yung income nyo. Kung income nyo is nasa 60-70, medyo okay po yan. Pero pag baba ng 50 or sabihin na natin 40, medyo mahihirapan po kayong kumuha ng property. Kasi po siya usually po kasi mga property dito sa Metro Manila, yung mga mura nag-range po ng 20 to 30. Yan po ang mga mura na yan. Pero depende pa rin po sa location. Now, kung nasa ano ba yan? Kung nasa province po kayo, mas mura po yun. Kaya lang, siyempre, pag nasa province po kayo, ang pag-uusapan naman dyan yung trabaho. Diba? Unless kung ang trabaho nyo is kayo, nasa online or nasa bahay, work from home, mas okay siya kung kumikita kayo ng malaki. Pero kung halimbawa namamasukan kayo, province, medyo tingnan natin kung kakayanin ba ng budget po ninyo. So yun, usually ang suggestion natin, bago po kayo kumuha ng property, at least meron po kayong 6 months na buffer. Yan. Kung halimbawa ang property po ay nagko-cost ng 30,000 times 6, diba? Mga 180,000, meron po kayo na ganyan, para at least is naka-buffer kayo. Tapos kung kaya naman, mag-down po kayo ng malaki-laki para yung hulog po ninyo is medyo maliit. Pero depende rin po yan sa
loan na kukunin nyo, kung ilang years, mas mahaba, edi mas maliit yung hulog nyo, pero yun nga, mas mataas ang interest. Pero kung mas maiksi naman, mataas ang hulog nyo pero maliit naman ang interest. Pag mas mahaba, mas malaki yung magiging interest niyan. Kasi time nga yan yung percentage, certain percentage. Pero kung halimbawa, maiksi, malaki yung hulog nyo, pero maliit yung interest nyo. Mabibilis yung matatapos yung yung kinukuha yung property. So yun, I really suggest pag kukuha po kayo ng property, i-check nyo. Check po natin kung kakayanin talaga. Kasi magiging sayang po yung pagkuha ninyo ng property kung hindi nyo po siya masisigurado. I really suggest na meron kayong buffer na 6 months to 1 year para medyo if ever na nagkaroon ng struggle or concern dun sa pagbabayad ng monthly, meron kayong buffer, hindi kayo mahirapan. Yun. Tapos pagplanuhan nyo ng maigi. Pagplanuhan nyo, pag-isipan po ninyo ng maigi kasi magiging sayang po yung pera pag kumuha po tayo ng hindi natin siyang pinagplanuhan. Pero may mga tao naman na gusto is kumuha agad, pag nandyan na, ginagawa ng paraan. So iba namang case po yun. Pero kung halimbawa limited po yung income natin, mas maganda pagplanuhan nyo. Ganun po siya. Now, yun, basta bago kayo kumuha ng property, I really suggest na ito, magtanong po kayo sa may property. Ayun nga, yung sabi ko na before po kayo kumuha ng property, mas maganda you have your own research. Ganun po siya. Available naman po yung mga information sa internet, sa YouTube, sa Facebook, available po siya. So, kasi biggest decision po ng buhay yan na pag kukuha kayo ng property, kailangan pag-iisipan nyo ng maraming beses. Pero wag naman sobrang tagal ng desisyon. Diba? If ever na nakapag-decide po kayo na kumuha kayo kagad. Tapos, ayun, basta, kung saan po kayo, ako kasi po paniniwala ako, pag napunta ka dun sa property na yon, kung maganda yung napuntahan mo, it's a gift po yung lugar na yon, diba? So basta i-enjoy nyo lang po yung chapter pag kukuha po kayo ng property kasi biggest decision nga, sabi ko nga po kanina na hindi siya padalos-talos na na desisyon. Tapos basta meron po kayo sapat na knowledge and sapat na income para i-sustain po yon yung pagbabayad nyo ng property. Tapos once na pag-aralan nyo naman po dyan, I really suggest na once na makakuha po kayo, kumuha pa kayo ng isa. Ang ganon. Hanggang sa patuloy-tuloy yan hindi naman natatapos yung opportunity. Pero ayun nga, be mindful din po dun sa kumaga buffer na pang-amortization mo. Yan siya. Tapos expect the worst and siyempre may mga bagay na unexpected baka may mga bagay po kayong magulat kayo na ganun pala yun. Minsan kasi doon na lang natin nalalaman yung information once na nandun na tayo sa senaryo, diba? May mga ganun po siya Halimbawa, sa pagkuha ng property, yung kuryente, yung ilaw, yung po siya sa homeowners, ano yung mga transaction nila, ano yung kalimitan na nangyayari dyan. So may mga bagay tayong malalaman lang natin doon. Pero sabi ko nga, hindi naman bad thing yun. Wala naman pong masama doon. And baka yung iba lang ma-culture shock. Magulat lang. Pero ito po, yung sinasabi natin is example lang. Huwag niyo po masyadong seryosohin. Mga example lang po siya. Wala naman pong masama doon. So, kailangan lang natin talaga na paghandaan
yung pinaka one of the biggest decision natin na gagawin sa buhay regarding po sa pagkuha ng property. So ayun, at magandang araw, salamat sa pag-stay tuned. So pag nagustuhan nyo po itong pagbablog ko or mga sinasabi ko rito, paki-like na lang po and subscribe po kayo para magtuloy-tuloy po tayo. Maraming salamat po, stay safe and mabuhay po kayo lahat. Bye.